Nagbabala ang National Bureau of Investigation na posibleng ikaaresto ng mga vlogger ang pagpapakalat ng fake news. Ang PNP naman pumalag sa malisyosong interpretasyon sa video ng isang pulis na kasama sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Kalat ngayon sa social media ang videong ito. Tila naiiyak at nagpupunas ng luha ang pulis na yan. Kabilang siya sa mga nakabarikada kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base sa Pasay matapos siyang arestuhin nitong Martes. Sa mismong video, may text pang nakalagay na umiyak ang mga pulis na umaresto kay Digong. Maraming netizens ang naniwala riyan, pero sabi ng Philippine National Police, pawis at hindi luha ang pinupunasan ng pulis sa video. Hindi po totoo yun. Kung kayo po ay nakapasok po doon sa holding area, ay maliit lang po yun. At sa dami ng entourage nila, sa dami ng mga pulis natin na nandoon, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Naka-camouflage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawis. Giit pa ng PNP, hindi rin bumaba ang moral ng mga pulis dahil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Wala rin daw pulis na umalis sa serbisyo dahil sa insidente. Nagtanong na po tayo sa personal po natin. Wala pa naman po tayong nare-receive na anumang official communication na advising the PNP na mag-resign po sila. Bukod sa video ng mga pulis, kalat din online ang mga post na hinarang daw ng mga otoridad si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagbisita sa United States. Paglilinaw ng Malacanang, hindi yan totoo at hindi hinuli ang First Lady habang siya ay nasa Los Angeles. Dahil sa mga fake news na yan, nagbabala ang National Bureau of Investigation sa mga vlogger na nagpapakalat ng maling impormasyon online. Nagmo-monitor lang kami, yung mga ganyan vlogs, mga trolls, minomonitor lang namin yan. There are already cases filed against some of them. Magugulat sila. Pero kung tutuusin, 59% o majority ng mga rehistradong botante sa bansa ang naniniwalang seryosong problema sa Pilipinas ang fake news. 20% lang ang nagsasabing hindi ito seryoso. Batay yan sa ginawang survey nitong Pebrero ng Social Weather Stations o SWS. Paliwanag ng isang journalism professor, posibleng isang ugat ng problema sa fake news ay ang sistema ng edukasyon. Bagamat may media and information literacy subjects sa mga paaralan, hindi raw nito masyadong nabibigyang diin ang pagiging mapanuri. Kung tutuusin, mas usapin pa ng computer literacy ito. Kaya nga yun yung problema pagka masyadong skills-oriented yung ating education program. Problema rin daw ang anyay mga nasa kapangyarihan. Ang gusto kasi ng mga nasa kapangyarihan, bulag na tagasunod lang yung mga mamamayan. Ayaw nila ng critical thinking. Payo ni Professor Araw, para hindi mabiktima ng fake news, huwag umasa sa iisang source ng mga nakikitang post. Kung hindi sigurado, i-check ang nakitang post sa TV, dyaryo at radyo. Tingnan din kung lehitimong page o news site ang nag-post. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.